Alright, good morning mga kaibigan, no? Today is Monday and napakaganda ng sikat ng araw. Ayoko mambwisit, pero mukhang ako yung may konting pagkabwisit dito. So, gusto ko lang i-share mga kaibigan yung frustration ko ngayon bilang isang small business owner, no? Repair shop po tayo. Meron po tayong ilang mga clients, di natin mention yung pangalan for ano lang din, no? Pero ito yung masakit sa isang small business owner, yung pinapaayos nila dito, uutangin nila. Pagpaayos, wala pa palang pambayad, then madedelay. Yun ang pangit. Filipino mindset, ang pangit nun ng ganun mga kaibigan, no? Hindi ko naman nilalahat, pero sana alam po natin yung obligation natin. Kasi kahit papano, buti na lang hindi ako nag-sales. Kasi kapag nag-sales ako, nako, malamang sa malamang ang hirap kong paikutin yung puhunan ko. So sa ngayon kasi mga kaibigan, more on services lang muna tayo, no? Which is a good choice para sa akin na walang fund noon nung nag-start ako sa business. 7 months na yung business ko, malapit na mag-1 taon. And marami kasi tayong mga clients, mga kaibigan, na nagpapaayos dito, especially na may mga trabaho, may mga kotse, no? Nagpapaayos sila dito sa shop ng printers, ng computers, pero wala silang pambayad on time. So binibigyan ko sila ng palugit, no? Although alam ko na kahit papaano meron naman sigurong pambayad tong mga to, no? Binibigyan natin sila ng palugit, binibigyan natin sila ng time allowance para makapag-provide ng pambayad. Pero ang nangyayari kasi, nakakalimutan nila yung obligation nila, mga kaibigan. Yun ang mahirap sa business. Buti na lang sa atin, hindi natin ramdam kasi nga more on services tayo. Ibig sabihin nun, yung pagod natin, skill natin ang binabayaran nila, no? Pero hindi nila alam na kahit papano, kahit na more on services lang tayo, namumuhunan din tayo ng iba't ibang mga piyesa, yung mga maliliit na piyesa. Naku po, ang hirap ng ganito mga kaibigan. Ito yung papatay sa business natin. Filipino mindset ng iba, no? Yung mindset ng iba kasi na parang dinedelay yung payment, no? So, nag-post na rin ako sa Facebook kanina lang mga kaibigan sa page ko, no? Nilagay ko doon parang friendly reminder lang na kailangan natin ng fund para mapaikot na maayos ang negosyo. I hope na merong mag-respond. Wala na akong time para maningil, gagastos pa ako sa gasolina para singilin lang sila. Ano ako, parang hindi naman ako lending company. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Kasi sa akin, ang dami nilang mga palusot eh. Kesyo wala pa daw sahod. Kesyo naubos daw yung sahod dahil nakasangla yung kanilang card. Wala akong pakialam dun. Yun lang. Gusto ko lang din i-share ito mga kaibigan sa mga kapwa ko nagsisimula, no? Never. Huwag kayo magpapautang maski sa kahit nga sa kamag-anak natin. Di ba sa business walang kamag-anak, yun ang sabi nila. No. Diyan tayo babagsak mga kaibigan, no? Ako, malapit na maubos yung pinapaikot kong fund dito sa shop dahil sa sobrang daming mga, hindi naman ganun kalakihan, pero sabihin na natin yung 20,000, 30,000 kapag na-collect natin lahat, malaking bagay na po yun para sa atin. Kasi nga, kahit papano, bumibili din tayo ng mga maliliit na piyesa. Yun lang mga kaibigan. Sana merong matapik, no, sa post natin. Friendly reminder yun, hindi ako nagagalit doon mga kaibigan. Send na lang nila via GCash. Wala eh. Minsan tayo yung nagpautang, tayo pa yung mahihiyang maningil. Sana naman lang alam natin yung obligasyon natin. Ang gaan sa pakiramdam pag nakakabayad tayo ng utang maski walang natira sa atin. Yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at buti na lang meron din tong YouTube ko. YouTube ko mga kaibigan, nag-average lang ako ng mga 5K per month. Okay na rin to, no? Mahirap sa business.